Angat ulit. So aangat. Saka may re-release yung ngayon. So ito, full stop tayo dito sa paangat na to. So half clutch tayo. Iaangat na natin yung paa natin. Tapos para konti na lang. Pero ganun yung concept niya. Ganun yung concept ng half clutch. Angat, kunwari umarangkada na yung nasa harap nyo. So re-release nyo to kalahati. Para konti na lang. Konting movement na lang. Ano na kayo? Nasa biting point na kayo. So ganun yung purpose no. Yung sa clutch. What's up guys? So ano tayo? Change oil tayo ngayon. So on a budget ako ngayon, kaya ang ginamit ko muna is supposedly dapat Shell ang kukunin ko. Kaso out of stock yung Shell sa buong store. So papalit ako, muna ako ngayon. Petron, and mas mura naman si Petron. Papalitan ko na lang siya after 5,000. Pero for now, on a budget tayo sa change oil. Comment down below guys kung ano yung experience nyo sa Petron Rev X na fully synthetic, yung 800 tawag dun? Basta ito yung sa picture. Tapos ngayon i-cover natin guys yung sa half clutch. Paano nag-work yung half clutch, turo ko sa inyo sa mga hindi pa ganun ka sanay. Laking bagay na gumagana na rin yung natin, reverse cam natin. So ang half clutch guys is basically kapag kunwari full stop tapos aarangkada na kayo, yan, tawag mo dito, iaangat mo lang yung paa mo. So iaangat mo lang siya ng mga kalahati para konting movement na lang, andun na kayo sa biting point. So mangyayari niyan, pagkaangat nyo sa kalahati, naka-ready na rin yung paa nyo, mabilisan. Tapos konting movement na lang na tag mo dito, para konting movement na lang na i-release nyo siya sa biting point ng clutch. So mamaya turo ko sa inyo dito sa packet dito para mas magets nyo. Ngayon, huwag nyong babarin yung half clutch. Hindi siya recommended na parang kapag traffic nire-ready nyo na nakaangat na yung paa nyo sa kalahati na hindi pa naman umaandar. Gagamitin nyo lang ang half clutch kapag yung umandar na yung mga sasakyan. Kumbaga in preparation yun sa pag-angat nyo. So for example dito, diba? Naka-stop ka, traffic. So aangat mo na siya ng bahagya. Konting angat, yung bite point niya, 'di ba dito? Ayan, yung manginginig siya.
alam mo na, basta kailangan alam mo yung, or memorize mo yung biting point nung clutch dito. So konting angat, tapos mabilisan yan, magsuswitch yung paa mo. Tapos by the time na nag-switch, dahan-dahan mong i-aangat sa biting point. Parang ganun. Pero kulang yung ano natin kasi medyo malalim to. So angat ulit. So aangat. Saka may re-release yung ano. Ngayon medyo papakiramdaman mo siya. Especially pag mga talagang malalalim yung uphill, mataas yung kalsada, mararamdaman mo minsan hindi niya pa kaya umarangkada. So pagka ganun, medyo parang medyo aanuin mo siya, medyo aapakan mo siya. Di ba nasa biting point ka na, natimpla mo na, medyo aapakan mo pa siya. Tapos habang patataasin mo pa yung RPM and then release ulit sa biting point. Tapos mararamdaman mo na yun, medyo kaya na nung ano, mararamdaman mo na kaya na nung Montero umakyat. So by the time na maramdaman mo na umakyat siya, yun na, dahan-dahan bibitawan mo na yung clutch. Parang dun sa ginawa ko. So ganun. So let's say for example ito, di ba? Sabihin natin uphill to, half clutch, angat nyo na ng konti, bahagya, tapos yun, magsasabay na sila. Kumaga para konting movement na lang yung etong kaliwang paa nyo, hindi siya manggagaling sa pinakamalalim na ano, kasi kadalasan ng kapag ganun yung ginagawa ng iba tapos traffic uphill, minsan di pa nila ganun ka saulado yung biting point, mangyayari masusunugan kayo ng clutch pagka ganun yung ginagawa nyo, tapos traffic na paakyat. Kaya ganun yung pwede nyo gawin, yung iangat nyo lang ng konti, mga kalahati, which is yung sinasabi ng half clutch, tapos saka nyo dalhin sa biting point. Pero yun, lagi nyo lang tatandaan, huwag nyong babarin. For example, traffic, tapos dahil gusto nyo na lang na naka-prepare, naka-ready, hindi nyo kailangan madaliin. So okay lang kahit na parang hindi kayo agad makasunod dun sa sasakyan sa harap na pag naka-abante na sila. Pero take your time, i-prepare mo muna. So pagka arangkada ng sasakyan sa harap nyo, kayo, ready nyo na half clutch, tapos yun na, naka-ready na yung paa nyo na tatapak sa gas, mag-release sa brake, tapos mabilis ang tapak sa gas. Hindi ko alam kung nakuha yun. Sana nakuha yun kanina. Anyways, feeling ko naputol yung video guys, at hindi nakita yung paa ko. Pero ulitin ko na lang, i-demo ko na lang ulit mamaya sa may paangat. Tayo ulit dadaan sa Balakpak.
clutch tayo, iaangat na natin yung paa natin. Tapos, para konti na lang. Konti na lang yung movement papunta sa biting point. Then, mararamdaman nyo na aangat naman na yung ano dun eh. Yung sasakyan, yung Montero. Pwede nyo lang bitawan yung ano nun, clutch nun. Ganito, huwag kayo matakot mag-engine brake, guys. Hindi nyo naman paiiyakin yung makina eh. Like say mag-shift kayo to low gear. Kasi hindi naman kayo nagmamadali pababa. So alalay lang yung pagbaba nyo sa mga malalim na kalsada. Meron kasi kapag naka-rely lang kayo sa brakes, ano yan, especially pag tuloy-tuloy yung pababa, like for example umakyat kayo ng mountain province, ganyan. So dito mag-stop ulit tayo, try tayo ng half clutch. Oh yeah. So aangat ko na yung paa ko para malapit na siya sa pasobra. Pero ganun yung concept niya. Ganun yung concept ng half clutch. Angat, kunwari umarangkada na yung nasa harap nyo. So re-release nyo to kalahati. Para konti na lang, konting movement na lang. Ano na kayo? Nasa biting point na kayo. So ganun yung purpose ng half clutch. Hindi siya yung para babarin nyo na hindi pa umaandar yung hindi pa umaandar yung nasa harap nyo, pero kayo naka-prepare na kayo, nakaangat na yung wag nyong gawin yun. Sa kanya lang siya iaangat kapag talagang paarangkada na kayo, nakaandar na yung nasa harap nyo. Tapos kayo ready to na rin kayo, ready to go na rin kayo. So ready nyo lang
iangat nyo konti, kalahati, and then pag ready na kayo, i-prepare nyo yung kabilang paa nyo, yung kanang paa nyo, tapos tapak na kayo. Iangat nyo na ng konti yung ano, angat nyo na ng konti yung yung sa clutch. So yun lang yung need yung pag-aralan, guys. So for example, may maluwag na space dyan sa area nyo na pwede nyong pag-practicean. Sabihin natin pataas siya. So yun, mag-ano kayo, full stop kayo dun. Tapos try nyo yung ganung half clutch method. So mabilisan, no? Basta wag nyo patatagalin na parang nakaangat ng matagal yung ano nyo, yung paa nyo sa clutch. Yun yung makakasunog sa, or makakasira sa clutch eh. Maganda yun kasi kapag syempre kapag galing ka sa pinaka full clutch, tapos magre-release ka like rectang timplahan, tas di mo pa naman sa ulado yung ano, hindi mo pa ganun ka sa ulado yung pag-control ng sa biting point, may tendency kasi masunugan ka ng clutch. Kaya maganda yung half clutch para konti na lang aware yung muscle memory mo na konting movement na lang to, nasa ano ka na, half clutch ka na, ganyan. So kailangan mo na lang tapakan yung ano, yung silinyador, throttle. Usually pag mga ganun, guys, kung napansin nyo, nag-neutral ako dun, tapos saka ako binalik ng, or saka ako nag-downshift ng second gear, pababa siya na paliko. Kasi pag naka-gear ka dun, tapos let's say hindi ka naman naapak sa clutch, eh syempre pa slow down ka, hindi naman mabilis na kukunin mo yung likuan na yun eh, magbe-brake ka dun eh. Si Montero kasi kapag kunwari nasa third gear ka, tapos bumagsak ng below 1k yung RPM din, papunta na yan sa ano niya, yung mamamatayan ka na ng makina, papunta na dun yun. So mararamdaman mo manginginig yung ano, makina dun. So delikado yun, especially pag naabutan kang mamamatayan ka, no, dun sa ganung likop, pwede kang mawalan ng control. Kaya ginagawa ko, saglitan lang naman, neutral ko na lang. Neutral muna, tapos pagka diretso na ulit yung kalsada, di balik ko yung ano. And what if ano, sa mga main roads naman, hindi naman ganun kalala yung likuan ano, na parang sharp left, wari sa Canon, hindi naman ganun na parang bigla kang magsi-sharp left dun eh, na pababa ka. Maayos naman yung mga likuan sa main roads eh. Mga ganito lang na ano, parang barangay roads na pababa yung kalsada, tapos biglang may pa left. So sa mga ganong instances, pwede kayong mag neutral muna and
then pag dire-diretso na ulit yung kalsada, tuloy-tuloy na ulit yung pababa, balik nyo na ulit sa gear, either second, ganyan, third, para sa engine braking. Nga pala guys, yung nilagay dito ni Black Box na tune is mas responsive na yung ano niya, no, yung arangkada niya. So sa una hindi na hilaw yung ano niya, hindi na hilaw yung parang torque niya or yung power niya kapag kaya pansin nyo kanina dun sa paakyat, ang lakas masyado nung arangkada ko. Kasi hindi na hilaw yung ano yung power niya sa una sa arangkada kumbaga responsive na siya, para na siyang sa mga Innova ganyan, sa mga high ace na mabilis na yung response ng power. Pagka sa stock kasi or yung sa dati, ramdam mo hilaw yung hilaw talaga yung arangkada niya, not unless talagang pipigain mo yung RPM, paaangatin mo siya ng konti sa mga uphills yun pag paaangatin mo pa siya, doon mo lang mararamdaman yung power niya. Kay Joners guys. So if taga Baguio kayo, naghanap kayo ng mechanic, dito kay Joners, pulido yung gawa nila. Okay, so yun lang. Thanks! Love you!